Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raimundo Dayundon. Shoutout kay Jorel Hodires. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Isipin ang oras na iyon, ang Aaron ay nasa dulo pa rin, ang puso ng dragon ay naglabas ng malaking halaga ng enerhiya sa Aaron sa oras na iyon ay labis na nabigla. Matagal na niyang ginagamit ang puso ng dragon kaya hindi pa siya nakakita ng ganoong eksena. Maging ang ganoong eksena ay isa pa rin sa mga dahilan kung bakit puno ng kumpiyansa ang Aaron. Ngunit sa pagkakataong ito, paano ito magiging kalmado, o ang pinakakaraniwang paggamit? Walang ideya si Han Sanbay. Ha. Sa libro ng 8 ligaw na araw, ang matandang Wallis ay biglang nagbigay ng isang matamis na ngiti. Tumingin siya sa matandang sweeper at nakangiting sinabi, "Itong utu-uto na batang ito, noong huling tinulungan mo siya, tila naadek siyang tumulong, at maaalala pa niya ito." Agad na tinakpan ni Bahwang Tianshu ang kanyang noo gamit ang kanyang kamay, puno ng kahihiyan. "Nako, ang mabahong batang ito. Ano sa palagay mo? Ano pa ba ang may isip ko?" Bagamat ang pressure ay isang uri ng kapangyarihan, ngunit minsan ang sobrang pressure ay isang hadlang sa kapangyarihan, hindi mo nakakalimutan, ang taong ito ay kaharap ang dalawang tunay na Diyos, mga tunay na Diyos, tulad ninyo, hindi naman magandang bagay na bunutin ang mga panla at palakasin ang loob nila. Nakangiting sabi ng 8 kaparangan na Tianshu. Ang matandang Wallis ay tumango. Walang marami sa 3,000 pamamaraan ng paglilinang na maaaring gamitin, kakaunti ang mga ito ay kapaki-pakinabang, o sila ay nasa proseso pa ng pagpapabuti. Okay lang na gamitin ang mga ito sa pakikitungo sa mga ordinaryong tao, sapat na upang makitungo sa mga eksperto. Pangalawa, 2 beses nang bubuli ng binata ang 2 matandang yan. Hindi ko talaga matiis, o matutulungan mo siya. Sa isang ngiti at bahagyang paggalaw sa kanyang kamay, ang 8 kaparangan na makalangit na aklat ay biglang huminto. Sa kalangitan ng 8 kaparangan na mundo, umiihip ang hangin at gumagalaw ang mga ulap. Boom! Halos kasabay nito, ang lakas ng Aaron mula sa puso ng Dragon Clan ay biglang tumaas, at ang bundok sa kanyang paanan ay biglang tumaas ng ilang metro. Direktang naaninag ang liwanag ng kulay ng lupa. Brush! Oh! Naramdaman ni Aoshi ang isang malakas na puwersa na nagmumula sa kabilang panig, at ang buong tao ay nagulat sa kakaibang puwersa. Umatras siya ng ilang hakbang, at bumaliktad ang kanyang chi at dugo. Ang kanyang lalamunan ay biglang naging matamis, at ang isang daloy ng dugo ay direktang pumasok sa kanyang bibig. Mabilis na tumahimik si Aoshi at nilunok ang dagwang dugo pabalik sa kanyang lalamunan. Bagamat nagpanggap siyang kalmado, hindi niya maitago ang gulat at pagkalito sa kanyang mga mata. Itong batang ito, paano na? Aoshi puso galit dagandong, lubhang ayaw tumingin sa ulo ng Aaron. Ngunit Aoshi ay kaya alerto, ngunit Aaron ay nasa isang estado ng kamangmangan. Anong sitwasyon? Hindi siya nag-effort, paanong bigla siyang nagkaroon ng ganoong kalakas na puwersa? Mahirap ba para sa puso ng mga taong dragon na maunawaan ang mga salita ng mga tao o hulaan ang kanilang sariling mga iniisip? Shit, may naiisip ka ba, kaya mahiwagang? Ngunit, paanong hindi narinig ni Lin ang mahabang pagbanggit? Shit, anong multo, bakit? Bakit biglang naging malakas ang puwersa mo?
Ang napakalaking enerhiya, kasama ang espiritu ng Magic Dragon sa katawan ay nagulat din. Ay, hindi ko alam. Natigilan si Aaron, naisip ko lang, ito lang. Bigla itong lumitaw na wala sa kontrol. Damn, are you kidding me? Do you know your own things? Hindi naniniwala ang espiritu ng dragon. Shit, dragon ka pa rin. Ni hindi mo nga alam ang puso ng dragon family. 3,000 nalulumbay sumigaw ng paraan. Less nonsense. Now that the energy is so great, can you share it with me? I want to heal. Ang espiritu ng Magic Dragon ay lubhang nalulumbay. Ito ay sapat na malas. Tinalo ito ng Aaron. Pagkatapos nito, niloko ito ng Aaron. Pagkatapos nito, napilitan itong lumabas para sa negosyo. Pagkatapos ng negosyo, natalo ito ng 2 tunay na Diyos. Ang sinaunang Magic Dragon ay natapos na ngayon. Maaari itong ilarawan bilang miserableng. Mga punto. Ang Aaron ay hindi isang taong pumatay ng asno. Bagamat pilit na sinakop ng espiritu ng masamang dragon ang kanyang katawan, binyantaan pa siya sa simula, dahil nakipagpayapaan siya, tutuperin ni Aaron ang kanyang pangako at hindi sasamantalahin ang kanyang sakit para patayin siya. At ngayon lang, gumana ang espiritu ng Magic Dragon. Kung siya ay nasaktan, hindi siya magdadalawang isip na iligtas siya. Isipin dito, Aaron direktang bahagi ng kapangyarihan sa espiritu ng Magic Dragon. Ang kapangyarihan ay naging sanga, at ang malakas na kapangyarihan ng Aaron na inilabas mula sa puso ng Dragon Clan ay hamina din. Gayunpaman, kahit na ang enerhiya ay nabawasan ng malaki, si Aoshi, na kabaligtaran, ay hindi ni-relax ang kanyang pagbabantay. Sa kabaligtaran, hindi niya maiwasang maging mas maingat. Pagkatapos ng lahat, sa ganang kanya, ang biglaang paghina ng lakas ng Aaron ay tiyak na hindi humihina. Dapat ay intensyon ni Aaron na paralisahin ang sarili. Katulad lang ngayon, sumabat muna siya ng isang alon na may katulad na lakas, saka biglang nilakasan at sinaktan ang sarili. Kaya lang, halatang masyadong iniisip ni Aoshi ang lahat ng bagay. Nahalatang aksidente lang ang panig ni Aaron. Masasabing hindi alam ng Aaron ang nangyayari. Si Aoshi ay halatang matalino, ngunit siya ay napagkamalan ng matalino. Inihagis niya ang isang malaking bilog, ngunit itinapon niya ang sarili sa hukay. Sa oras na ito, sa patuloy na pamamahagi ng enerhiya sa espiritu ng Magic Dragon, ang pinsala ng espiritu ng Magic Dragon ay patuloy na gumagaling. Akala ni Aaron ay maglulunsad ng counterattack si Aoshi, ngunit nakita niyang nakatitig si Aoshi sa kanyang sarili ng may pagbabantay, at walang gumagalaw sa loob ng higit sa 10 minuto, malapit na ako ang espiritu ng Magic Dragon ay nagsalita ng mahina sa oras na ito. Sa espiritu ng Magic Dragon, ang puso ng dragon ay nahahati, at maraming enerhiya ang dahan-daang inilipat sa Aaron. Kung kinakailangan, maaari tayong sumubok. Mahinang sabi ng espiritu ng Magic Dragon. Nakikita ko. Tumango si Aaron, inipon ang lahat ng kanyang lakas at muling nag-concentrate kay Aoshi. Shit, mabahong bata, alam kong pinaglalaroan mo ako ni Yin, pero nakabantay ako. Si Aoshi sa dulong iyon ay hindi alam kung ano ang nangyari. Perpektong tinutulungan niya ang Aaron at tinutulungan ang espiritu ng Magic Dragon, ngunit hindi niya alam. Lihim pa rin siyang natutuwa sa kanyang katalinuhan. Ang kamay ng Diyos ay maaaring buksan, direktang pagpapala kamay tubig Diyos halberd tuktok sa nakaraan. Ang tunay na Diyos ay talagang tunay na Diyos. Ako ay naging ganito, at kaya niyang panindigan. Pakiramdam Aoshi malaking enerhiya direktang bumalik, kahit na may isang biglaang malakas na maraming dragon puso upang gawin suporta, Aaron pa rin pakiramdam napaka hindi komportable. Pagbigyan mo ako. Aaron malamig na tunog ng isang inumin, ang buong katawan enerhiya unreservedly pag-atake sa nakaraan. Well, sa isang mapurol na ugong, si Aoshi, nakakabangon lang, ay agad na napilitang umatras ng ilang hakbang. Kahit na sinubukan niyang kumapit, itinulak pa rin ng kanyang malaking lakas ang kanyang katawan pabalik. Kahit na ang enerhiya ng Aaron ay hindi kasing ganda ng kay Aoshi, halos hindi niya ito masuportahan sa mahabang panahon sa pamamagitan ng paggamit ng 5 elementong pagsugpo ng bato sa lupa na ginawang tubig at ang malakas na enerhiya sa loob ng puso ng dragon. Ngayon, sa hindi direktang tulong ng 8 kaparangan na makalangit na script, natural na nangingibabaw ang kanyang kapangyarihan.
Kung hindi si Ashi ang Water God Halberd, natalo na sana siya ng internal power competition na nag-iisa. Nasa sakit si Aoshi at ibinaling niya ang kanyang mga mata kay Lu Wuzhen sa di kalayuan. Gaya ng inaasahan niya, ayaw talagang kumilos ni Lu Wuzhen. Siya ay may parehong kapayapaan ng isip. Hindi na siya makapaghintay na ubusin ng Aaron ang isa't isa hanggat maaari. Mabahong bata, hindi ko alam kung saan ka nanggaling, pero sa tingin mo mananalo ka. Isang malamig na huni ang ginawa ni Delusion Aoshi. Pagkababa ng boses, diretsyong kinagat niya ang gitnang daliri, at tumulo kaagad ang dugo. Nahulog sa tuktok ng Water God Halberd ang magulong mga alon ng tubig ay biglang nagkaroon ng itim at pulang ilaw, at sa parehong oras, ang kanyang lakas ay sumugod ng mas mabangis. Tulungan mo ako ng malamig na. Inumin sa parehong oras, ang tatlong hayop, ang nag-aalab na Rosefinch, ang Taisho Dragon Emperor at ang Puting Tigre, ay lumabas ng sama-sama at umungal na. Labanan ang espiritu ng Magic Dragon na malamig na umiinom. Boom! Sa labas ng gintong katawan, muling nagtipon ang masamang espiritu. Sa isang sandali, ang Aaron sa tuktok ng bundok ay parang isang Diyos at isang demonyo, may gintong liwanag at itim na espiritu. Nasira, halos sumigaw ang isang lalaki at isang dragon. Boom! Ang isang napakalakas na enerhiya ay direktang iniksyon sa 5 elementong bato. Sa oras na ito, ang 5 elementong bato ay kumikinang din ng malakas. Sa isang malakas na ingay, sa ilalim ng bundok, hindi mabilang na mga graba at lupa ang sumabog sa tubig. Kumalat mula sa paanan ng bundok, diretso sa Ashi. Boom! Ang liwanag ng itim na ginto ay sumugod sa wala pang kalahating metro ng Shueishan Halberd, tulad ng isang tigre na lumalabas sa hola. Bang! Ang katawan ni Ashi ay biglang tila nataman ng isang malaking tangke o tren. Ang kanyang buong katawan ay direktang itinapon 10 metro ang layo, at ang makapangyarihang halberd sa kanyang kamay ay biglang nawala ang ningning. Ang tubig ng Ilog Wanli ay mabangis ngayon lamang. Sa oras na ito ay biglang sumangga at naglaho sa hangin. Sa gitna ng kalangitan, tanging ang matayog na bundok pa rin ang nandoon, habang ang Aaron ay nakasuot ng gintong liwanag at tinatapakan ang masamang espiritu. Tahimik ang buong eksena, at kahit anong tunog ng paghinga ay hindi maririnig sa sandaling ito. Ang mga mata ng lahat ay nakadilat tulad ng mga mata ng tansong toro, at hindi sila nakabalik sa kanilang katinoan sa mahabang panahon. Aaron, direkta niyang natalo si Aoshi. Aaron, ang pinakamataas na tao sa mundo na hindi inaasahang maging, kahit na siya ay natatakot na maging, hindi lamang naglakas loob na gumawa ng aksyon, ngunit kahit na nakumpleto ang antay-pagpatay. Bagamat nasaktan lamang si Aoshi, ang gayong tagumpay ay hindi kapanipaniwala sa mata ng sinuman. Tinaboy niya si Ao Genshin. Ako ba? May nakita ba akong mali? Hindi kami gumastos ng pera. Talagang tinalo ng Aaron si Aoshi. Bagamat ayaw kong aminin, ito ay isang bakal na katotohanang natapos sa ilalim ng mga mata ng higit sa 100,000 mga tao. Mayroon ba talagang sino man sa mundo na maaaring humipo sa kapangyarihan ng tunay na Diyos na may mga mortal na katawan? Mula sa simula ng kaguluhan sa ating mundo, nagkaroon ng dibisyon sa pagitan ng tao at ng Diyos. Para sa tao, mayroong isang hindi malulutas na agwat sa pagitan ng Diyos at tao, na mahirap isipin. Ang agwat sa pagitan ng ating mga antas ng paglilinang, hindi banggitin ang isang klase, kahit na ito ay isang maliit na seksyon, ay napakalaki, at ang agwat sa pagitan ng tunay na Diyos at ng mga tao ay maaaring umabot sa ilang mga klase. At saka, alam nating lahat na mas mataas ang antas, mas malaki ang agwat sa pagitan ng isang maliit na seksyon, ang agwat sa pagitan ng mga klase ay higit pa. Hindi ko talaga alam kung paano ito nagawa ng Aaron para sa mga gumagawa ng milagro sa mundo ng lahat ng direksyon, ito man ay ang rurok ng Kishan, maging ang palasyo ng Bagyo, o ang malaking pagkatalo ng nihilism sa Yaoshen Pavilion, ngunit ito ang palaging mga tuktok ng mga himala at mga limitasyon na maaaring likhain ng kapangyarihan ng tao, na nakakagulat sa lahat, at laging makatwiran, ngunit sa pagkakataong ito. Damn it, hindi totoo ang sabihing walang nauna at walang susunod, ngunit hindi ito totoo. Panipi, totoo. Natatakot ako na nakalimutan mo na ang taong ito ay maaaring lumabas sa walang katapusang kailaliman. Nasaan ang walang katapusang kalaliman?
Ang ipinagbabawal na lugar ng 8 direksyong mundo sa loob ng libu-libong taon, ang lugar kung saan yumuyuko ang hindi mabilang na tunay na mga Diyos, tanong ko sa iyo, totoo ba iyan? Totoo. Ngunit kailangan natin siyang pangalanan ng isang bagong termino. Aaron phenomenon. Kapag pinag-usapan ito ng isang grupo ng mga tao, at sa wakas ay natukoy ang likas na katangian ng salita, kumukulo agad ang buong karamihan. Ngunit sa parehong oras, walang lumabas upang pabulaanan. Oo, Aaron ay paulit-ulit na sinira ang mga kombensyon ng mundo, at maging ang ilang malalim na pinag-ugatan na kaalaman at mga bawal sa kanilang mga puso ay kahanga-hanga sa kanilang mga sarili. Paano natin magagamit ang Aaron na kababalaghan upang ilarawan ang mga ito ng labis, ngayon? Sa palagay ko sa wakas ay naiintindihan ko na kung bakit ang Aaron ay maaaring makakuha ng panguaks, na kung saan ay usap-usapan sa mundo sa loob ng maraming taon hindi maaaring labagin, ngunit palagi nating binabaliwala ang isang lubhang kakilakilabot na katotohanan. May biglang naisip ng isang bagay, at ang buong tao ay namutla. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.